Lalaki, kinain ang utak ng asawang babae dahil demonyo raw ito. Isipin mo, isang ordinaryong tahanan sa Barangay Holy Spirit, Quezon City. Isang mag-asawa na 16 years nang magkasama, may mga anak at normal na pamilyang Pilipino. Pero isang gabi noong March 11, 2018, biglang lumabas ng duguan ng asawang lalaki mula sa bintana ng bahay. Ang mga kapitbahay nagpanik at tumawag ng pulis. Pagdating ng otoridad, nakita nila ang asawang lalaki na naghahagis ng mga piraso ng katawan ng kanyang misis sa labas. Sabi nito, "Pinatay ko siya dahil demonyo siya. Kailangan kong iligtas tayong lahat." Ito ang kwento ni Heidi Estrera, isa sa nakakakilabot na kaso ng parricide, mutilation at cannibalism sa Pilipinas. Si Heidi Estrera, 46 years old, ay asawa ni Orlando Estrera, 43 years old, at 16 years na silang kasal. May mga anak sila at naninirahan sila sa St. Michael Extension, Barangay Holy Spirit, Quezon City. Sa labas, mukhang normal na pamilya, ngunit sa loob ng tahanan, may matagal ng away at posibleng mental health issues si Orlando. Noong March 11, 2018, bandang 5:00 ng hapon, nakita ng mga kapitbahay si Orlando na puno ng dugo mula ulo hanggang paa. Naghahagis ng mga piraso ng katawan mula sa bintana ng bahay. Tumawag sila sa Quezon City Police District. Pagpasok ng pulis, nakita nila ang bahay na parang slaughterhouse, dugo sa sahig, pader at kisame. Ang katawan ni Heidi ay pinutol-putol, mga braso, binti, ulo at iba pang bahagi ay hiwa-hiwalay. May mga bahagi na nakakalat sa loob at labas ng bahay. Kinuha ng pulis ang sospek na si Orlando na walang suot na damit pang itaas at puno ng dugo. Sa interrogation, sabi ni Orlando sa QCPD at media, "Pinatay ko siya dahil demonyo siya. Kailangan kong iligtas ang mundo dahil baka magdala siya ng anak ng demonyo sa sinapupunan niya." Sinabi rin niya na tumayo siya sa leeg ni Heidi para patayin ito. Binuksan ang tiyan para tignan ang sinapupunan at kinain ang bahagi ng utak nito para raw maalis ang demonyo. Ayon sa autopsy ng PNP Crime Lab, nagtamo si Heidi ng multiple stab wounds, dismemberment gamit ang kutsilyo at cannibalism. Meron ding signs ng prolonged torture bago siya namatay. Si Orlando ay sinuri ng mga psychiatrist at sinabing may possible psychotic episode or schizophrenia ito, pero hindi ganap na nakumpirma. Ang hatol, si Orlando Estrera ay na-charge ng parricide at additional charges para sa mutilation at desecration of corpse. Sa simula, walang remorse si Orlando, pero kalaunan, nagbago ang tono niya at sinabing nagsisisi na siya. Dahil sa mental health concerns, sinuri siya ng doktor. Hanggang sa huling ulat, ang kaso ay nasa korte pa rin noong 2018 hanggang 2023. Walang final conviction na naiulat sa publiko dahil sa psychiatric evaluation at possible insanity defense. Kung mapapatunayang insane o wala siya sa katinuan nung nangyari ang krimen, maaring ma-institutionalize sa halip na makulong. 16 na taon bilang mag-asawa, hindi sapat para maging batayan ng maayos na samahan. Kilala mo ba ng lubusan ang kabiyak mong katabi mong matulog sa gabi?